Guni-gunihin ninyo ang eksena. Isang babaeng lumuluha ang bumabasag sa isang mamahaling sisidlan at pinapahiran ng mamahaling langis ang mga paa ni Jesus. Ang makabagbag damdamin at medyo kontrobersyal na bahaging ito mula sa Ebanghelyo ay halos alam ng lahat. Pero sino nga ba ang babaeng ito? At ano ang nangyari sa kanya pagkatapos? Sa loob ng maraming siglo, tinawag siyang isang makasalanan, isang nagsisising patutot. Pero totoo ba talaga iyon? Ngayon, sama-sama nating sisimulan ang isang tunay na imbestigasyon. Susuriin natin ang mga sinaunang kasulatan at higit sa lahat, ang lugar ng mga kamakailang paghuhukay ng mga arkeologo. Ang mga tuklas na ito ay maaaring lubusang magpabago sa ating pagkaunawa sa misteryosong estranghera at sa kanyang kapalaran. Pangako, magugulat kayo kapag nalaman ninyo kung ano talaga ang nakatago sa likod ng kwentong ito sa Biblia. Kaya, balikan natin ang mismong kwento. Sa iba't ibang ebanghelyo, medyo magkakaiba ang paglalarawan nito at iyon ang susi sa paglutas ng misteryo. Sa isang pagkakataon, nangyari ito sa bahay ni Simon na Pariseo at ang babae ay isang walang pangalang makasalanan. Sa iba naman, ito ay si Maria, kapatid ni Lazaro, na nagpahid kay Jesus bilang tanda ng paggalang. Ang mga alagad, lalo na si Judas, ay nagreklamo. Bakit uubusin ng ganoon kamahal na langis, gayong pwede naman itong ipagbili at ipamahagi ang pera sa mga mahihirap? Ngunit ipinagtanggol ni Jesus ang babae na sinasabing inihanda niya ito para sa kanyang paglilibing. Dahil sa mga magkakaibang salaysay na ito, nabuo ang kalituhan na patuloy hanggang ngayon sa loob ng 2,000 taon. Iisa lang ba ang babae o tatlo silang magkakaiba? Sa paglipas ng panahon, pinagsama-sama ng tradisyon ang lahat ng ito sa isang imahe, ang imahe ng nagsisising Maria Magdalena. Ngunit dito mismo nakatago ang pangunahing pagkakamali na tinulungan ng mga arkeologo na mabunyag. Kung gayon, simulan natin sa pinakamainit at pinakasikat na teorya. Ayon dito, ang babaeng may mamahaling garapon ng alabastro ay si Maria Magdalena. Ang imaheng ito ay labis na nakaukit sa ating kultura na halos hindi na natin pinag-iisipan ang pinagmulan nito. Sa loob ng daang siglo, inilarawan siya ng mga pintor mula kay Caravaggio hanggang Titian sa ganitong paraan. Isang nagbalik loob na makasalanan na naghugas sa mga paa ni Kristo gamit ang kanyang luha at pinunasan ito ng kanyang marilag na buhok. Ito ang naging simbolo ng ganap na pagsisisi. Ngunit, narito ang nakakainteres. Kung bubuksan ninyo ang ebanghelyo, wala kayong direktang mababasa na si Maria Magdalena ay isang patutot. Wala ni isa. Ang mga teksto ay nagsasaad na pinalayas ni Jesus mula sa kanya ang 7 demonyo. Noong panahong iyon, ito ay maaaring tumukoy sa malawak na hanay ng mga problema, mula sa matinding sakit sa katawan hanggang sa matinding depresyon o karamdaman sa pag-iisip. Ngunit ito ay hindi kasing kahulugan ng salitang makasalanan sa kahulugan na ibinibigay natin dito ngayon. Paano nga ba ang isang tapat na alagad at saksi ng pagkabuhay na mag-uli ay naging isang nagsisising patutot? Ang sagot sa tanong na ito ay magdadala sa atin sa ika-6 na siglo AD. At ang pangunahing direktor ng dramang ito ay walang iba kundi si Pope Gregory the Great. Noong 591 AD, nagbigay siya ng isang napaka-impluensyal na sermon. Dito, opisyal at may autoridad niyang idineklara na ang tatlong magkakaibang babae na binanggit sa iba't ibang bahagi ng Bagong Tipan ay iisa at parehong tao lamang. Pinagsama lang niya sa isang imahe. Una, ang makasalanan na walang pangalan na naghugas sa mga paa ni Jesus sa bahay ni Simon na Fariseo. Pangalawa, si Maria ng Bethany, kapatid ni Lazaro, na nagsagawa rin ng pagpapahid. At pangatlo,
si Maria Magdalena mismo. Ang teolohikal na cocktail na ito ay naging lubos na matagumpay. Bakit ito kailangan? Ang motibo ay lubos na praktikal. Ang ganitong imahe ay lumikha ng isang perpekto at madaling maunawaang halimbawa para sa mga mananampalataya. Narito ang pinakadakila sa mga makasalanan na sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi ay nakatanggap ng ganap na kapatawaran. Ito ay isang napakalakas na kwento na nagpapakita ng kapangyarihan ng simbahan at ng sakramento ng kumpisal. Bukod pa rito, ang desisyong ito ay bahagyang nagpababa sa tunay na katayuan ni Magdalena mula sa pagiging apostol para sa mga apostol. Tulad ng tawag sa kanya ng mga unang Kristiyano, siya ay naging isang babaeng may kaduda-dudang nakaraan na ang pangunahing merito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Ang kanyang papel bilang pinuno at pangunahing saksi ay napunta sa likod. Kaya ang imaheng alam natin ay, sa esensya, isang henyong teolohikal na konstruksyon at hindi isang makasaysayang katotohanan. Ito ang una at napakahalagang detalye ng ating pagsisiyasat na nagtutulak sa atin na tingnan ang buong kasaysayan mula sa isang ganap na naiibang pananaw. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang kandidata at dito, mas nagiging kapanapanabik ang lahat. Ito si Maria ng Bitanya, kapatid ni Marta at Lazaro. Ang Lazaro na, ayon sa Ebanghelyo ni Juan, ay binuhay muli ni Jesus mula sa mga patay. Lubhang kakaiba ang paglalarawan ng ebanghelistang ito sa tagpo ng pagpapahid ng pabango at malaki ang kahulugan ng bawat detalye rito. Ang pangyayari ay hindi naganap sa bahay ng isang pariseo, kundi sa mismong bahay ni Maria sa Betanya. Ito ang lugar kung saan madalas at malugod na tinatanggap si Jesus. Malalapit na kaibigan niya sina Maria, Marta at Lazaro. Lubos nitong binabago ang buong kapaligiran ng pangyayari. Hindi ito isang pampublikong pagpapakita ng pagsisisi ng isang hindi kilalang makasalanan, kundi isang mas personal at pampamilyang hapunan sa piling ng mga minamahal. Kumuha si Maria ng isang libra ng purong at mamahaling langis ng nardo at ipinahid ito sa mga paa ni Jesus. Sa bersyon na ito ng kwento, walang binanggit tungkol sa mga kasalanan o luha ng pagsisisi. Lubhang naiiba ang ginawa ni Maria ng Betanya. Hindi ito kilos ng desperasyon, kundi isang pagpapakita ng pinakamalalim na paggalang, pag-ibig, at higit sa lahat, isang propektikong pagkaunawa. Para bang nakakaramdam na siya sa mangyayari sa kanyang guro. At ito ay pinatutunayan ng mismong mga salita ni Jesus. Nang magsimulang magreklamo si Judas Iscariote, bakit daw ganoon kalaking pag-aaksaya? Pwede namang ipagbili ang langis sa halagang 300 denaryo at ipamahagi sa mga dukha. Pinigilan siya ni Jesus. At ang sagot niya ang susi sa pagkaunawa. Ang sabi niya, hayaan ninyo siya, inilagay niya ito para sa araw ng aking libing, sapagkat ang mga mahihirap ay laging kasama ninyo, ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Pag-isipan ninyo itong mga salitang ito. Direktang sinabi ni Jesus na inihanda siya ni Maria para sa kanyang paglilibing. Siya lamang sa lahat ng naroroon, kasama ang mga apostol, ang nakakaunawa o nakakaramdam na papalapit na ang pagtatapos ng kanyang paglalakbay sa lupa. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang simpleng pagpapahid, kundi isang sinaunang ritual ng pagbabalat na ginawa ng mas maaga. Ito ay isang seremonya para sa hari. Ganito ang paghahanda para sa paglilibing ng mga hari at mga punong pari. Kung gayon, kung tatanggapin natin ang bersyon ng Ebanghelyo ni Juan, ang babaeng may sisidlang alabastro ay hindi isang makasalanang naghahanap ng kapatawaran, kundi isang matalino at tapat na kaibigan. Gumawa siya ng isang sinadya at simbolikong kilos na nagpapakita ng kanyang pananampalataya
at pagkaunawa sa misyon ni Jesus. Lubos nitong winawasak ang imaheng nilikha ni Papa Gregorio at nagpapakita sa atin ng isang lubhang naiibang bayani, isang malakas, matalino at tapat na alagad. Ngunit hindi pa ito ang katapusan ng ating pagsisiyasat. Ang pinakakawili-wili ay naghihintay pa sa atin kapag tiningnan na natin ang mga datos mula sa arkeolohiya. At dito na nag-iba ang takbo ng lahat dahil sumulpot ang mga arkeologo at nagbigay ng pinakamalaking twist sa ating pagsasaliksik. Dadalhin tayo ngayon sa gilid ng lawa ng Galilea, sa isang lugar na sa loob ng maraming siglo ay nalibing sa ilalim ng lupa at limot. Ito ang mga guho ng sinaunang lungsod ng Magdala. Oo, ang mismong lungsod na pinagmulan ni Maria Magdalena. Sa loob ng mahabang panahon, inakala na ito ay nasa ibang lokasyon o simpleng isang maliit na nayon lamang ng mga mangingisda. Ngunit ang mga paghuhukay na nagsimula noong ika-12 siglo ay tuluyang bumaligtad sa pananaw na ito. Nagsimula ang lahat sa plano ng pagtatayo ng isang bagong hotel sa lugar na iyon. Ayon sa batas ng Israel, bago ang anumang pagtatayo ay kinakailangang magsagawa muna ng arkeolohikal na paggalugad. At ang natuklasan ng mga siyentipiko ay lumampas sa lahat ng pinakamapangahas na inaasahan. Ilang sentimetro lamang sa ilalim ng ibabaw ng lupa. Natuklasan nila ang napakahusay na napreserbang mga guho ng isang maunlad na lungsod mula sa unang siglo. Isang lungsod na umiiral noong panahon ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ito ay isang tunay na arkeolohikal na sensasyon. Nahukay ng mga siyentipiko ang isang pamilihan, mga ritual na paliguan, mikveh, mga lugar ng tirahan at maging ang mga labi ng isang daungan na may mga pantalan at imbakan. Ang lahat ng ito ay nagpahiwatig na ang Magdala ay hindi isang mahirap na pamayanan, kundi isang malaki at mayamang sentro ng pangingisda at kalakalan. Ang estratehikong lokasyon nito sa salikop ng mga ruta ng kalakalan ay ginawa itong isang mahalagang sentro ng ekonomiya sa rehiyon. Isipin ang isang masiglang lungsod kung saan puno ng buhay, nagaganap ang mga transaksyon at abalang-abala ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang dako. Ito ay ganap na hindi tugma sa imahe ng isang mahirap at salat na nayon na pinagmula ng isang dukha at makasalanan. Sa kabaligtaran, ang mga residente ng Magdala ay malamang na may kakayahan sa buhay. At kung si Maria ay nagmula sa lungsod na ito at dala ang pangalan nito, Magdalena, na nangangahulugang mula sa Magdala. Kung gayon, mayroon tayong lahat ng batayan upang maniwala na siya ay kabilang sa isang mayaman na pamilya. Ang pagtuklas na ito ay nagpapatanong na sa tradisyonal na imahe ni Maria. Ngunit ang pangunahing natuklasan na naging tunay na perlas ng mga paghuhukay at mahalagang ebidensya sa ating kaso ay darating pa lang. Sa pinakasentro ng sinaunang lungsod na ito, natuklasan ng mga arkeologo ang isang bagay na nagpakaba sa buong mundo ng siyensya. Nakakita sila ng isang sinagoga at hindi lang simpleng sinagoga, kundi isa sa iilang sinagoga sa mundo na mula pa sa unang siglo. Isa na umiral pa bago ang pagkasira ng ikalawang templo sa Jerusalem noong 75 AD. Ito ang sinagoga kung saan, sa napakalaking posibilidad, mismong si Jesus ay nagawi at nangaral. At ang natuklasan sa loob nito ay tuluyang nagwasak sa matagal ng pinaniniwalaang alamat ng nagsisising makasalanan. Ang pinakatampok ay nang hukayin ng mga arkeologo ang isang sinagoga mula pa noong unang siglo sa Magdala. Ibig sabihin, sinagoga mula sa panahon mismo ni Jesus. Ito mismo ay isa ng hindi kapani-paniwalang pagkatuklas. Ngunit sa loob, natuklasan nila ang mga kakaibang fresko at ang sikat na bato ng Magdala na may larawan ng templo sa Jerusalem. Ang lahat ng ito ay nagpahiwatig na
Ang Magdala ay hindi isang liblib na nayon, kundi isang mayaman at maunlad na sentro ng kalakalan na may napakarelihiyoso at edukadong populasyon. Kaya ano ang ipinahihiwatig nito? Hindi direktang isiniwalat ng arkeolohiya ang pangalan ng babae. Ngunit mayroon itong ginawa na mas dakila. Sinira nito ang isang estereotipong nabuo sa loob ng maraming siglo. Si Maria ng Magdala ay malamang na hindi isang mahirap na patutot, kundi isang mayaman at maimpluwensyang babae. Marahil ay isa siyang tagapagtaguyod ni Jesus at ng kanyang mga alagad, at sa gayon, ang kanyang mapagbigay na regalo, isang sisidlan ng mamahaling pabango na halos katumbas ng isang taong sweldo, ay nagmumukhang lubos na naiiba. Ito ay hindi desperadong kilos ng isang nagsisising makasalanan, kundi isang sinadya at marangal na regalo mula sa isang may kayang tagasunod na lubos na nauunawaan kung sino si Jesus. Ang mga pagkatuklas ng arkeolohiya sa Magdala ay nagpanumbalik kay Maria sa kanyang tunay na katayuan. Sa huli, ang misteryo ng babaeng may mamahaling langis ay hindi nakasalalay sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang tunay na kasaysayan na nabaluktot sa paglipas ng mga siglo. Tinulungan tayo ng arkeolohiya na linisin ang kanyang imahe mula sa mga kalaunang dagdag salaysay at makita siya hindi lamang bilang isang makasalanan, kundi bilang isang malakas, tapat at mapagbigay na babae na gumanap ng mahalagang papel sa mga pangyayari sa Ebanghelyo. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung naging interesante sa inyo ang makasaysayang pagsisiyasat na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong misteryo ng nakaraan. At ngayon, isang tanong para sa inyo. Sa inyong palagay, bakit kaya labis na nabaluktot ang imahe ni Maria Magdalena sa paglipas ng panahon at binago siya mula sa isang may kayang tagasunod tungo sa isang nagsisising kalapating mababa ang lipad? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section. Talagang nais kong basahin ang mga ito